Our topic for today is about paano ba natin maiiwasan ang mga pagsubok sa ating buhay. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at hindi natin maiiwasan ang mga ito. Sa halip na iwasan, mas makabubuti na harapin ang mga ito ng may pananampalataya at pag-asa. Mga halimbawa ng pagsubok sa buhay: una, sa pinansyal, kawalan ng trabaho, pagkakautang o kakulangan sa pera. Sa relasyon naman, problema sa pamilya, kaibigan o kasintahan. Sa kalusugan naman, sakit, kapansanan o problema sa mental na kalusugan. Emosyonal naman, depresyon, pagkabalisa o kalungkutan. Espiritual naman, pagdududa, kawalan ng pananampalataya o pagsubok sa pananampalataya. Mga paraan para harapin ang mga pagsubok. Paano ba? Paano ba natin harapin ang mga pagsubok? Una, kailangan natin ng pananampalataya. Magtiwala sa Diyos at manalangin para sa lakas at gabay. Kailangan natin magkaroon ng positibong pananaw. Mag-focus sa mga positibong bagay sa buhay at huwag magpadala sa mga negatibong kaisipan. Paghingi ng tulong. Huwag matakot humingi ng tulong sa pamilya, kaibigan o profesional. Sa pag-aaral, matuto mula sa mga karanasan at gamitin ang mga ito upang maging mas matatag. Pagpapasensya, magtiyaga at huwag sumuko sa pagharap sa mga pagsubok. Ayon sa nakasulat, at hindi lamang ito, kundi nagagalak din tayo sa ating mga pagdurusa, sapagkat alam natin na ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Ang pagtitiyaga ng nagpapatunay ng karakter, at ang pagpapatunay ng karakter ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humahantong sa kahihiyan, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na binigay sa atin. Ang pagdurusa ay may layunin. Ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga, karakter at pag-asa. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga pagsubok. At nakasulat sa 1 Korinto 10:13, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, kapag dumating ang pagsubok, bibigyan din niya kayo ng daan upang malampasan ito, upang inyong matiis ito. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok. Ang Diyos ay tapat at hindi niya tayo pababayaan. Siya ay magbibigay sa atin ng lakas at paraan upang malampasan ang mga ito. At nakasulat din sa Santiago 1:2-4, mga kapatid, ituring ninyong lubos na kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Hayaan ninyong magpatuloy ang pagtitiyaga hanggang sa lubos itong makagawa, upang kayo'y maging ganap at walang kakulangan na kulang sa anumang bagay. Ang mga pagsubok ay maaaring maging pagkakataon upang lumago sa pananampalataya at maging mas matatag. Mahalagang tandaan po natin na hindi tayo perpekto at hindi natin laging alam kung paano haharapin ang mga pagsubok. Mahalaga lang na maging mabait sa sarili at huwag maging masyadong kritikal. Ang pagharap sa mga pagsubok ay isang proseso at hindi ito laging madali. At sa tulong ng Diyos at ng ating kapwa, kaya nating malampasan ang anumang pagsubok. Huwag mawalan ng pag-asa. Ang mga pagsubok ay pansamantala lamang at mayroon tayong Diyos na laging handang tumulong sa atin. Gaya ng nasusulat ang pangako ng Diyos sa Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga planong mayroon ako para sa inyo, sabi ng Panginoon,
mga planong ikabubuti at hindi ikasasama, mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at kinabukasan. Pinapahayag po dito ng Panginoon na mayroon siyang mga plano para sa atin na puno ng pag-asa at isang magandang kinabukasan. Ang mga plano niya ay para sa ating ikabubuti at hindi para sa ating ikasasama. At ayon din sa Genesis 26:3, manirahan ka sa lupaing ito at ako'y sa iyo at ikaw ay aking pagpapalain sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lahat ng lupaing ito at pagtitibayin ko ang sumpa na aking isinumpa kay Abraham na iyong ama. Sinasabi po dito, na nangako po ang Panginoon kay Isaac na siya ay isa sa kanya at pagpapalain siya. Ibibigay niya kay Isaac at sa kanyang mga anak ang lahat ng lupaing ito. Iyon at tutuparin ang pangako niya kay Abraham. At ayon din sa nakasulat sa Filipos 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong kailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Sinasabi po dito, na ang Diyos ay nangangako na pupunan niya ang lahat ng ating mga pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At ayon din sa Mateo 11:28-30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat maginhawa ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Pinapahayag po dito, na inaanyayahan tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya upang magkaroon ng kapahingahan mula sa mga paghihirap at bigat ng buhay. Nangangako siya na bibigyan niya tayo ng kapahingahan at kaginawahan. Ayon din sa awit 34:17-18, ang mga matuwid ay dumadaing at dinirinig ng Panginoon at inililigtas niya sila sa lahat ng kanilang mga kaabahan. Ang Panginoon ay malapit sa mga may babag na puso at iniligtas niya ang mga may sirang diwa. Nangangako po dito ang Panginoon na siya ay nagkikinig sa mga daing ng mga matuwid at ililigtas niya sila sa kanilang mga kaabahan. Siya ay malapit sa may bagbag na puso at inililigtas niya ang mga may sirang diwa. Yun po ang ilan sa mga pangako ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, lakas at katiyakan sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Sa pamamagitan po ng pananampalataya, maaari tayong magtiwala na tuparin niya ang kanyang mga pangako sa atin. Tapat ang Diyos.